Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, 23 minutos mga kalis na alas 9 ng aga. Ang Syudadano sa BBS 91.9. Good morning, mga tugang maray na aga po sa Indo Kabus. Aldaw po tabi kitang unyan kanda. Martis ng unyan ha. Pizza 3 na kanda bulan kan Disyembre 2024. Kaibaran niya to dyan sa Engineering Department, siyempre si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang sa pangaran ka na regular host ka na programa, si Station Manager Bibot Kalyeha. Ako po mga tugang si Jonal Cuba Liwat, kita po ang mag-iiribanan digdi po sa laog ka na programa nga Syudadano. Asin siyempre, yaon dyan kaibaran niya to, sa tuyang mga pag-iribang mga BBS Radio Patrol reporters sa pagpaabot po kan sa indang mga impormasyon. Kaso bago pang pagkaamay, naglilibot-libot na po tanganing digdi maghanap ni mga impormasyon na pwedeng paabot digdi po sa laog kan na programa. Kaya duman sa mga kababayan ta, good morning, marhay na aga po sa Indogabos. Igwada lang kita partner ni na haros 22 dias na lang mga tugang Pasko na. Kaya duman sa mga kababayan ta nagpipreparar ngunya na mga tugang ang pinagkakasibutan kan sa tuya po nga mga kababayan, iyo po ang paghanap kan mga sasabi niya to na mga pamasko o itong panghanda partner sa lado kan Pasko mga tugang. Bueno, mga tugang sa tuya pong mga kababayan, digdi po sa laog kan na siyudad Canaga medyo nagtuturiti, nagtuturiti ngunyan iniyo pong mismong sa tuya pong SK Federation na President kan siyudad Canaga, inot mga tugang dai mo maaraman kung sa ina makuanin pundo para po sa mga pundo para po sa mga sports development program kan mga hobbiness digdi po sa laog Canaga. At iniyo po sa tuyang SK Federation na President, naghahagad po ni na pundo para po sa mga sports development activities kan mga hobbiness digdi po sa laog kan siyudad Canaga, si Kunsyal Gibson Felix. Alagad iyan pigya pa para turutokdo sana pigpa para turutokdo sana mga tugang kan mga opisyalis digdi sa laog kan siyudad Canaga. Anda pundo para po sa sports development program kanda grupo kanda mga hobbiness mga tugang dai maaramang kun kisay madulok iniyo pong si Kunsyal Gibson mga tugang ta sa pagdangog kanda budget mga tugang naghahapot ngunyan naghahapot po ining si Kunsyal Gibson Felix kung saan talaga dapat magkuang pundo sanggunian na kabataan sa mga programa pagabot po sa sports development, sports activities mga tugang. Takaipuan yan kaipuan yan ka na sa tuya pong mga hobbiness digdi po sa laog ka na siyudad Canaga. Pero an makateritriste mga tugang at digdi sa paghagad niya nin pundo kun sa ina dapat maghagad pigpa para turutok do sana iniyo pong nasambit ng opisyal ining SK Federation na President palibasa
iniyo po tumang sa liderato ni Alkalde Nelson Ligacion na mga tugang, si Kunsyal Gibson, pigpaparaturutok do sa nasubuot, iniyo po nagrani mga tugang sa Education, Sports and Scholarship Office, nagrani na sa Lingkod Barangay, asin sa City Youth Development Office, sa ISO, alagad ana makateritories tidig di mga tugang, tuturutok do sa nasiya kung sa insain na mga opisina na dapat magdulok. So pag duduman niya sa opisinang ito, mahayo man po mga tugang, need nakukuha nga pundo, iniyo pong kunsyal, kana syudad kana naga. So makateritoristi po anarog kaniyong sitwasyon na digdita kaipuan yan. May mga pakawat, may mga barangay o inter-barangay tournament and mga hobines, pero maayo po mga tugang makuang pundo sa mahanap ni na gastos o panggastos and iski Federation na President. Samantalang sa budget na itinaw sa iya sa 2020-24, ngunya na 2020-24, sulaminti po 360,000 an itinaong budget sa saya na lokal na gobyerno kanaga, mahayo naman, obos na. So ngunyan may mga aktibidades para sa bulan kan Disyembre, maabot na naman ang summer, mahayo ni pundo, iniyo pong iski para po sa mga aktibidades sa lado po kana sports, iniyo pong kabataan federation na digdi po sa laog kanaga. Sabi ko nga ni may mga pakawat, mga inter-barangay tournament, asinibapa na mga sports activities, sharing man ang paggastos para po sa mga pasilidades, para po sa sports program, digdi po sa laog kanaga. Pero mayo, an igwalugod ning pundo, ini yung opisina ni Mayor Nelson Ligacion, igwanin na budget para sa sports development program, iniyo pong si Mayor Nelson Ligacion na 1 million pesos. Nabako niya naman yan na trabaho. Iyan na trabaho na yan na mga tugang, kaniyo pong opisina kana iski Federation na President, digdi po sa laog kanaga, siya ang nagkakapot kan mga hobines. So ang mga hobines digdi nadulok sa iya, nahagad ni na pundo ang mga barangay, tangani pong magkaigwa nin mga sports program sa iya pong sa mga barangay digdi sa laog kanaga. Sumayo pong maitao na tapigpa para turutok do sana. Pigpa para turutok do sana, iniyo pong si Kunsyal Gibson Felix, kung sa insain ng mga opisina, magduman ka ngayon sa ISO, magduman ka ngayon sa Lingkod Barangay, magduman ka ngayon sa partibismo kana kung sa insain ng mga opisina, mga tugang. Importanteng maray iniyo po. Tadigdi po mga tugang, nadidevelop and partibismo kan skill pagabot po sa karawat kana mga hobines. And digdi po, na ililikay niya to ang mga hobines sa maraot po na bisyo mga tugang. Sa maraot na bisyo na ililikay mo ang mga hobines, pero yan, kanina agad niya si Mayor, may budget pala si Mayor na 1 million, maray pa si Mayor na may budget 1 million sa sports development. Pero dai po yan natatawan kan alkalde subot kan siyudad Canaga and mga hobines, tangani po na maitulod ang mga programa ninda mapadapit po sa sports. Una pa, kaipuan mo pa pala magngayo-ngayo, kaipuan mo pa magludlod sa opisina kan alkalde na bako niya naman yan, na trabaho. Ano taigwanin budget kaya ng opisina kan alkalde na dapat itinatao yan sa chairman kanda iski digdi po sa laog kanaga an iski Federation the President, siya po an may kapot kan mga hobines. Aratyan babalikan tayan kukunong taguna an linya kan sa tuyong mga pagiriba sa luwas. BBS Basta Bareta, sigurado.
Nasa linya si Buyet Paderes. Yetbo, good morning. Come in. Salamat sa maray na pagkaaga sa imo, Kajunel, sa mga parantabay kan sa imong programa. Kuyan kami, Junel, pigpasaran ta igrian na magiting nga kapitan ka na barangay Sawang. Ano? Abang. Sabang Kalabanga. Kalabanga? Aram mo ta ang latest. Oo, si Kapitan na Paul Santos. Aram mo ta ang latest igri sa windmill. Ano? May barita kita na may magreklamo. Kaya lang, ada garo na papaliwanagan ng puwerte itong mga residents kung paano ang saindan maging beneficial dyan, kung igwa, asin na iba pang mga issue. Good morning, sabi, Kap Paul. Sila sa linya po si Junel Cobasa. Good morning, Sir Junel, Sir Boyet. Marinaga po sa inyo sa mga nagdadaw sa PBS. Dangog ko na naman si Kapitan. Kapitan, good morning po tabi sir. Aki pa ko, dangog-dangog ta ka na eh. Hanggang ngunya, dangog-dangog ta ka pa man giraray. Pero balik ka na. Aki pala ako talagang nadadaw sa kanak ko sa bugburan ko. Anyway, yun po, thank you so much, Sir Junel. Aramo, long time no see. Dahil nakita ka sa turuparan kung alam dyan, dapat magkairulingan mo kita. Uy, Merry Christmas sa imo ha. Yun po, Merry Christmas man. Oo. Bago kang mga kaputan, kung may kiha kaya, may kaputan sa imo si Yetbo, itataw ko sa iyan line. Ayun po. Ang actually hapak ni Sir Boyet, ito pong nangyaring public scoping kasudma dito sa Banuaning Calabanga na kumbaga initiative po to and invitation kang CIP. Ang CIP, ito yung Copenhagen Infrastructure Partners na kumpanya, international company, dahil po ang nangingilutan sa pagpatugdo kay ng offshore wind project o rin windmill sa tahaw ng dagat, Sir Junel. So, kasudma po sa public scoping, pigpaliwanag giraray, lalong-lalo na sa 11 coastal barangays ng Calabanga, kung para sa inang proyekto and then mangyayari dito sa proyekto, and ano din ang pwedeng maging epekto. Pero kadakol po mga hapot si Sudma, kadakol si mga nag-aarapot gigan sa iba-ibang barangay. Kabali na din po kami na medyo day pa satisfied pag-abot naman sa sa mga silbag. Halik ko naman sa kumpanya na sabi kayo planong magtugdok ng windmill dito po sa San Miguel Bay sa Banuaning Calabanga. Ang kagayon na nga po, ang public scoping sa roto sa requisitos para dagos-dagos ng proyekto or kumbaga sa mga requirements ginigibong ng pre-development phase, development tapos igwang post-development na stage kumbaga. Kaya mas maraming po itong nag-atender ang mga taga-Calabanga. Pero sabi ko nga, talagang kadako lang nga po dapat may paliwanag rekta doon sa maapektaran ng mga parasira po. Po, Kapitan, ang CIP, saruian na international company po tabi, sir? Hindi po, international company from Denmark, kung di ako nagpapasala. So, sila po ang nagmamabot na magbugta kayang wind project dito sa Calabanga. And pag nangyari po yan, ining offshore windmill, first time na pong magsakaygo kayan dito sa Pilipinas na nasa dagat ang windmill. Sir, so ang nakipag sa Indo, nakipag ulay itong representante kang CIP. Actually, ang bago man lang po yun nakaabot sa Calabanga, sabi nga yan, nakaulay na tayo siyempre ang presidente ng nasyon, ang sa tuyong gobernador and ang alkalde. So, bago man lang po makabot sa puntong magkaigwanan ng public scoping o itong IEC, kauli na po yan dyan sa tuyong mga ranang kaunang officials ng gobyerno. Pero kasudma, si pag-urulay po nindo sa pagpapaliwanag na nag-representar ito pong hali sa CIP. Hali po sa CIP, ang pagkaaram ko, pero igasin ng counterpart sa Pilipinas na yun po ang namamahala. Sa totoo lang, Sir Junel, ang CIP po, dakulong din sindang kaulay ng mga kumpanya sa manlain-lain ng mga trabaho. Halimbawa, igwasin ng kumpanyang kumbaga kontraktor nila, pag-abot ka marine mammal survey, inaadalan kung ano itong klase mga sirang nasa irarong ng dagat. Igwasin ng kumpanyang nag-aadal naman kung sa ining parte kang dagat, pwedeng magtugdok o magbuksak ng pundasyon. Ibang kumpanya na naman yan.
Siguro din ng kumpanyang namamahala pag-abot sa mga transaksyon, pagprepara rin pag-ayos ng mga dokumento. So kadakol-dakol po, sa totoo lang, dawangay kami dito sa barangay, pag nag-diligisinda, iba-ibang tao and iba-ibang company ang nag-diligi, nag-kukurtisiyan, nagpapaaram kung anong gigibunin sa San Miguel doon sa barangay Sabang. Opo, so kaulay nindo kasudma po sa meeting itong representante mapadapit po sa marine product dyan po sa San Miguel Bay, Tabi, sir. Hindi po, ang kaulin, ang nag-presenter po, itong kumbaga parang sa kagabisan na proyekto. Kagabisan. Si nagmamando na sa mga contractors na ito, itong CIP. So ito ang ano po, ang nag-presenter sa SUDMA. Opo, oo. Sir, digdi po, ano ang sabi ninda padapit digdi po, taan na Kalabanga, lalong-lalo na dyan sa lugar mo, talagang hanap buhay, iyo po pagsisira. So ano po sa pag-construct ninda dyan, daiman maapektaran ang hanap buhay o itong pagsisira, kan grupo, kan mga parasira, dyan po sa San Miguel Bay, urog na itong mga taga dyan po sa barangay Mutabi, sir? Yun po, actually, ang paliwanag nito, during construction, talagang maapektaran po. Maapektaran ang mga parasira. Actually, ipapangalad nga nila ang paglahod pag nagpuuna ang construction. Mm-hmm. Kaya, ang sabi nila, mabugtak sinda or mataw sinda ng mga alternative livelihood projects or program sa mga taga-Kalabanga, lalong-lalo na itong mga nasa coastal area. So, ito ang sabi nila. Ang problema lang, mayroong specific na programa or specific na trabaho na pwede silang i-preser na they tigsabi o tigbanggit ka sa UDMA. So, anyway, ito pong nangyari kay Kasudwa sa Junel, public scoping pa man lang siya. So, sa public scoping, paliwanag nila, gabos na mga kahaputan, gabos na mga keha or mga queries ng tao, akuon and magiging basehan nila para sa mga masunod pang IEC and pagpapatiripon. So, kadakol po nga po, mas maganda nga ni kwenta nga ng bago mo lang magpunong proyekto, gabos na mga hapot, pwedeng masimbag na. And gabos na mga problema, pwedeng ma-address. Yun po. Ang hinihiling ta kaya dyan sabi mo po nga ni, basado sa pahayag kaniyong representante ka na CIP, pag nagpuunan ng construction, ipapangaladan na pagsira. And syempre, apektado ang hanap buhay kan sa tuyong mga kababayan po dyan. And ang sabi man ninda, mataunin livelihood, pero mayong kasiguruan kung anong klaseng livelihood. Pwedeng sinda gibo na mga trabahador. Araw po kayan. Ano po tabi, Kapitan? Actually, yan pag-iibo na trabador, yun po yan ang saro sa pigsasabi nila. Ang problema, pag inibo mong trabador, si kadakol-dakol ng mga parasira, baka kulang man itong i-offer nilang opportunity or they man gabos qualified or fit duman sa trabahong i-offer nila. Halimbawa, kung makonstruir ngayon dyan sa dagat. Sabihin ta ng parasira yan. Pero kung mayo mga kapatiran, pagkakot sa pagiging construction worker o ano pa man, pasakit mang gararay. Pero ibawang gararay ang ibawang gararay ang magiging sistema. So, medyo sabihin kayo, kumbaga marimaraot, may positive and may negative na epekto ang pagkakaigo ng development sa siring kayo ni. Sa positive side, karo sa sinasabi, ang mapagian, ang kumbaga inipig kukuha ng taning enerhiya, ang supply ng kuryente pwedeng mabawasan. Ang ipoproduce po kanipag nangyari nasa 1,000 megawatts. Iyon ang base naman sa ninda. 1,000 megawatts katumbas kang nasa sanggatos lagpas na mga poste or na mga windmill. Iyon po yung ibubugtak sa San Miguel Bay. So, ang sarupang positibo na pwedeng maging tourist attraction. Sa Ligyo baga sa Satuya, ang mga windmill, iyo din ang nagiging tourist attraction like sa Ilocos, sa Rizal. So, magiging arog din po dahil sa Kalabanga kung sakali. Pero pag abot sa negative, ang negatibong epekto, yun na po itong makaging pundasyon sa Erarom, maapektaran ng Erarom pang dagat, mariribok itong mga sanctuaryo or pwedeng saran ka mga sira. So, ang kabali pa dyan, mababawasan si tiglalawdan kang mga paralahod. Iyon na po nga niyan. Opo. Iyon po yan na saro sa iapot ko na ano pag-construct ninda dyan, dahil maapektaran itong mga pinag-aapod niyato na mga peace sanctuary dyan po sa lugar ka na San Miguel Bay. Takon apektado, halawig pating taon ma-construct sinda kayan. Ano po? Iyo po. So,
Actually, Saka Oo. ano ang assurance sa alimbawa na si gabus na mga parasira diyan natawanin trabaho ngaya laborer ka mo abang nagkukuyen. Ano ang assurance na sagkod na dain natatapos ang trabaho dahil man sinda mahali? Correct. Actually, sir, nga po yun sa talagang medyo kahaputan. About po din lang sa fish sanctuary. Ang Kalabanggay ko kaming fish sanctuary, na ito po, talagang pigdilikayan po itong madanyaran o magkaigwa ng anuman ng mga kumbaga construction duman. So, di po ito apektado. Kaya ngunyan pa lang, katabang ninda ang Menro, ang DNR, pig-identify ninda itong lugar lang na pwedeng bugtakan kay itong mga windmill. So, dyan naman po sa oportunidad o itong sinasabi tanganing livelihood na itataw sa tao, kaya lang daw makapag-offer niya sa 1,500 na trabaho. 1,500 or more than that. Pero dahil nang gayad ako. Pero ang apod ko, kada ako lang mga parasirang mga pektaran pwedeng lagpas ang ribod niyan or mas dakol pa. Pero ang inano tayo po dyan, syempre, kaya alimbawa lang, Sabang. Bako ba lang si Paralaw ng mga pektaran? Ang mga pektaran dyan, si nagbibenepisyo, si may balada ng sira, si Tama mga po. nagbabarati, kasi syempre kumain babadiyon. So, si mga nagtitinda. So, kadakol po, bako lang si Parasira actually ang apektado po, dibi. Kaya, kadakol lang dapat i-anticipar ninda. And sabi niya nga dapat pag nagpipresentar, kuta na, konkreto ang ilalatag ng mga programa para mahingga yung hapot ang tao. And kumbaga mas makumbinsi ang tao, Sir Janel. Ipo yan ang sarosan. O, pagabot sa ineriya, yaon na kita dyan na makakatabang sa dagdag na source kang energy, ini yung itutugbot ninda. Okay, mayo kitang problema dyan. Kaya lang, siyempre, maski por paano, dapat may security of tenure man para duman sa mga parasira. Hindi po, tama po yan. Actually, sabi nga nila, once na na-construct na, nakatindog na, makakapag-loud na naman girari ang mga para-loud. And ito nga nidang example nila sa ibang nasyon, itong tigbugtak ng mga windmill, nagiging fish sanctuary din to, or nagiging breeding area din kang mga sira. So, magiging artificial reef, kumbaga, aron kaya ng paliwanag nila. Pero ang tigano tangali dyan, ang pinupunta naman na during construction, talagang mamumroblema po ang mga para-lahod o mga parasira sa Samuya. So, ang sabi ko po naman, para sa sakuya, kung ano mo, dapat commitment na lang sa kaipuan. Commitment. Magkaigawa ng sustainability pag-abot sa silang mga programa. And itong assurance sa publiko, sa tao, sa mga apektadong komunidad, na dapat talagang arignado ang itataw nilang programa. Ang sarap pa po dyan sa Gilel, pag nangyari ang proyekto, 1,000 megawatt ang makukuha ni daw na energy nila na enerhiya, ia-apo nila sa grid, sa national grid, sa NGCP. So, ang NGCP, ang mamanihar, okay sa'yo naman lang na mga kooperatibo pwedeng i-distributor. So, ngayon, din siyang, kumbaga, direktang benepisyo sa Kalabangga or sa mga barangay na apektado. Ang saro lang na paliwanag naman, pagkakaigwa ng 1 centavo at ito per kilowatt na ibubuga sa barangay. 1 centavo sa 1 centavo? Alimbawa, ano man yan megawatt po yan. Alimbawa piso, sarong centavo sanan papakinabangan nindo. Iyo po. Grabe, ano? Ang sanggatos palan piso. Porsyentahe po. Iyo po. Ang sanggatos piso. Ang 1% ata, kung tama si Pakano ko pasudma, sa LGU naman. So, iyan ang mga kumbaga pag nila kung ano man itong magiging benepisyo. Pero ang sabi ko ang pinakamaring na benepisyo ko kung talagang mapapagian ang magiging na sa Kalabanggang kuryente. Mas magian niya. Yung ididirekta sa Kalabangga. Pero bako po ang ganyung sistema. Ipapasa nila sa grid mong girara ang mangyari and ma-decide kung saan nila i-distribute ang yung enerhiya nila. Ano yan, after the construction, okay na ang gabus, itong pinagbugtak ninda na pundasyon o itong offshore na pinagbugtak ninda dyan, ano pwedeng makarani dyan ang mga parasira o bawal pa man giraray? Pwede pong makarani base naman sa paliwanag ninda, igulang ng perang metrong distansya.
dyan sa palibot ng sarong poste. Ang sarong poste, medyo dakula siya pero sarong, sarong... Angapot kay dyan, angapot kay dyan na kuryente, dahil daw magkakuryente kayan, dahil daw maapektaran, dahil daw maapektaran kayan magkakarada ng mga sira ta dyan. Iyo po, actually ba kung po siyang kuryente, mayo siyang kuryente, yun nga po itong, kumbaga, nag-generate siya ng enerhiya or nagkukuha siya, nagigibo siyang kuryente, hali sa duros. O, kaya po nga ni, siyempre maski por paano paggibo kayan na may ground na yan. Iyo po. Iyo po yan. Actually, yung po yan ng mga kaputan na during construction, kada ko lang pwedeng mapektaran ba ko lang si daga, even si mga sira. Ano pa yan? So, kada ko din po silang pag-agi yan. Sa totoo lang po, sabi nga, igwang environmental and igwang social impact. Bako lang sa environment, even sa tao talagang may impact siya. Kaya, saro din sa pagpapaliwanag nila, ilang inaragyan yung mga proseso, ilang inaragyan yung mga paagi, kabanil itong pagkuhan ng mga ECC, Environmental Compliance Certificate, kung ano-anong mga permit. So, sabi ko once na mapasaran yan kang mga yan, kang kumpanyang ini, ay na kitang magigilibo. And lalong-lalo na pag nag-aagi sila sa IAC, itong information, education, communication na programa na pakikipag-ulit sa tao. Pero ang tao ang dahil nag-iintindi and dahil din nakikisumaro pag nagpapaapod ng mga kaperiton, mayo din rason para mag-question sa nag-agi sila sa proseso. Kaya sabi ko ito, Junel, every time na may IEC sila or public scoping, dapat niraw ng gabus. Lalong-lalo na si apektado sa komunidad. Ang problema lang kaysa sa tuya, minsan pakipara, bahala na nga sila dyan mag-aratender. Pero pag yan na si problema, sa kasindan na mong problema man sa kasin makikiaramin sa kamatarap. Oo, so sa kabako lang dapat itong mga apektadong mga parasira o mga residentes, bako lang ining CIP representative, kundi dapat itong ahensya kan gobyerno arog kan VFAR and kan DNR tasindan matauning compliance certificate dapat yaon sinda tanganing nakakapagpaliwanag ang VFAR expert ke nakakapagpaliwanag sinda ano ang posibleng epekto kani sa parte ken kadagatan ano po tabi Kap. Tama po yan, Sir Junel. Actually, isa rin sa maray na suggestion. Siguro sa mga masunod pwede tayo i-share sa senda na dapat sa pagpapaapod, pagpapatiripod, niya raw yung mga ahensya yan. Kaya sila mismo makakapagsabi na, okay lang ni, safe lang ni, o safe sa digdig. Para mas maging kampante ang kang tao. Sabi ko ay, kada akong naputi, kada akong lang nabibilog na po, ang iba halos sa pararehas man lang. Pero mayo din konkretong paliwanag and they din maipaliwanag na detalyado. So, they satisfied ang tao pag araw kayan. Ni yung CIP ang permi ipapaliwanag yan, positive para sa sainda. Ito man negative para po duman sa satuyang mga kababayan, dapat ang VFAR yaon sa kaan DNR. Tanganing naaraman, ano ang epekto. And sinda mismo, ang naghahapot duman sa parte mismo kan CIP representative and may follow-up na lang an sa tuya mismong mga parasira sa ka-constituentes po dyan. Yes po. Tama po yan, Sir Junel. So, sana mapangyari. Base pati duman sa sa presentation nila by next year, last part kang 2026, ma-start na sila ng construction. Biroon mo yan. Target operation nila by 2028. So, yan ang target na pag-opera nila 2028. So mapuuna sindakan construction, mayo panin malinaw para duman sa mga kasimbaga na hapot nindo. Iyo po. Actually, they pa man sila mapuon. Pero ito ang target na date nila. May mga tentative dates nila. Kabali ito duman sa planning nila o sa pre-development. Sabi ko nga, nababanga dato sa tulong phase, pre-development, development, tapos post-development. So, duman nila pig-say-say sa Sabuya, si Kano, duman sa pre-development na kabaling sa target date by 2026 o last part ng 2026 magpunan ng construction and 2028 magkagawa na ng operation. Dapat tindihan yan kan local government unit dyan sa parte mismo kan Kalabanga na dahil magpuon kan ano man na construction kung dahil ninda dahil masisiguro kan CIP asin kan iba pa mga kompanya na dahil maapektaran ang hanap buhay asin an pagsira o ang mga sira dyan sa San Miguel Bay.
Iyo po. Actually, tama yan, Sir Junel. Sa part ni Binti sa barangay, nagigawa na din kami ng pag-aurulay. Pero, sabi ko ani, ang munyan kaya, alam mo lang kami, kumbaga sa Samuya, bisita ni Sinda, pero bako kami ang pinakakagarong. Ang pinakakagarong ang LGU Iyo po. ang munisipyo. So, nagduman lang Sinda sa sarong party, alimbawa ang Sabang, ang Sinda sa Sala, ang Sabang Sala. So, nagtitinda, pag naduman sila sa ibang barangay, duman naman sa kusina, ngayon kang Kalapanga. So, aron lang kaya, Oo. kami ang pinakakagarong, bago kami ang nagtutugot na maglaog sinda, o magdago sa harong kang Kalabang. Gararon kaya ng sarong paliwanag sa video. Kaya sabi ko, talagang kay kuha ng sabi kayo, mabusising maray, maripasong maray ang mga dokumento, mga requisitos nila, even itong mga kanan nila. And after din, kang makonsider ining windmill dito sa Calabanga o sa San Miguel Bay. O dapat kani sa outdoor meeting tabi kap yaunan na LGU, yaunan BFAR, yaunan DNR and si kumpanya plus siyempre si mga apektado. Ano po, tanganing malinaw and siyempre ang maninindugan diyan ang LGU Sinda mismo ang pinaka-kaulay kaniyo pong nasambit ng kumpanya. Ano po tabi, sir? Iyo po. Tama po yan. Talagang dapat yaw po Sinda. Sa mo po sa gano'n ng Gangibo, magkaigo talaga ng barangay visitation and IEC sa mga barangay. Ibig sabihin, ang Calabanga, igong 11 coastal barangay, pero ako lang dapat dapat sa bilog na Calabanga, sabi ko, kadako din ng mga negosyante o naghahanap buhay, bako man taga coastal na barangay, naghahanap buhay bilang para tinda ng sira, para sira. So, talagang dapat may paliwanag, even sila maapektaran. Pag nag-bisita sila sa kada barangay, siguro dapat maging stricto lang and gabus talaga ma-inform, lalong-lalo na pagpigpaliwanag din ang mananungod sa proyekto. Diyan pala sa Indo, apat dyan balak magpatindog, duwang offshore, patapos duwang non-offshore. May naglalaog pang saro, subali 5. Di ko lang po aram. Actually, ang naaraman ko lang po yun, ining offshore. Pero ang sabi talaga dapo, may mga maralaog pang ibang kumpanya na planong magbugtak ng siring na proyekto, offshore and onshore. Iyo po nga ni. Kaya ang delikado diyan kung mapapano yan San Miguel Bay. apat pa ang malaog mapapano. So gusto sabihin, sa ina talaga apektadong maray mga parasira diyan. Iyo po. Maapektaran talaga. Pagpapahiling nila sa video presentation nila kasudma, itong inflow na duman nga sa ibang nasyon, arugay kanyang pinagibo. Pero pag tigilin mo to, open siya. Nasa open siya. Compare digyo sa San Miguel Bay, na bay, ako siya itong open na dagat talaga. Saka, kadakol, sangga. Tapos di ko po aram kaya ang kung ba di ko pa na-imagine, although yung mo man sa mapa na dakula ang San Miguel Bay, di ko din ma-imagine kung pag kinarag ba yan dyan, gano'n din kadakula ang espasyong maukupar ninda. Ang sinasabi ka ron ninda nga, araw kani, itong mga yaon duman sa Canada, itong yaon duman sa Europa, na duman sa mga ararayong lugar na dahil na inaabot ni mga parasira. Oo, digdi sa tuya, ikakaag-aran ni duman sa mismong inahanap buhayan kan mga parasira. Correct. Yan may pinaka-latest din daw tigpagibo sa Taiwan. Ang saro sa disco para mas makumbinser pa ang tao, lalong-lalo na kami bilang mga opisyal sa barangay o sa gobyerno. Mas muli na imbitaran mismo, daron mismo kami sa sarong lugar na iguana kaya. Maimahinar mo mismo kung anong klase ang sarong windmill na yaon sa dagat and paano din mag-operar kung sakali man na may mga paralaos na naglalawad dyan sa dagat na yan. Ang problema, sa ibang nasyon kamo dadaraon kaya, primero yan sa Pilipinas, yan ititindog dyan sa Indo lugar. Ibo, pero sundang mag-ibo, mas yun ang pinaka-saro sa maray na pagi. Para tanganing ma-imagine mo mismo, mahiling mo actual. Hanggang ngayon, puro lang kami, kumbaga natingag ka lang, kada mo pa puro imagine. Pa na-imaginar. Na-imagine. Sa totoo lang po, even ako personalmente, may pa kong nahihiling yung windmill, pa ako
pailo ko sa Rizal, nakadumanan ko, pero di ko pa nailing kung anong klase. Pero ang sabi nga nila, ibang klase man nga itong sa daga, ibang klase man itong Oo, sa dagat. tayo yan sa dagat. Ano, itong sa daga, daing gayo apektado kadto. Mayong gayo na apektaran kadto itong sa daga. Pero ini yung dyan sa parte kan dagat, yan ang masaklapa. May mga naghahanap buhay dyan sa dagat. Lalong-lalo na dyan sa San Miguel Bay. Iyo po. Oh, pera man da sir na ano to, na ilis si ani ititindog dyan sa Indo. Meron na sa 130 plus po, 130 na windmill. Biroon mo yan. Planting ang disenyo niya. Pero bako, ang ipaliwanag ko lang po, pag sinabing San Miguel Bay, bako man ang Kalabanggang Iyo San po, Miguel iyo po. Bay. Yan po dyan ang Banuanggang Tinambak, si Roma, yan din ang Camarines Norte area, Mercedes, yan din sa San Miguel Bay. So, Kabusaw pa, even ang Kabusaw. Pero mas dakol garo dyan sa Indo. Mas dakol garo sa Kalabanga. Mas dakol po ang Kalabanga. Pero ang pagkaginda katong windmill, garo warak, phone siya doon sa kanto, abot naman sa balyong kanto, or puruan, mag-ibong-ibong magpuruan natin sa tao. Ako po kaya ng paka-tiling kang disenyo. Oo. So mag 50 meters na lang ang distance kaya na alimbawa 50 ni kag dyan sa Kalabanga, 50 meters ay masakit sa inama kuanin sa inama dakop nin sira itong abong magtrabaho nin construction na dyan sa parte mismo kan kang gigibo na Actually, ang distance sabi nila nasa 400 meters. 400 meters. Halakwato na po yan. Pero ang sabi man ng ibang parasira, daw, panghihalakwato niyan, sa nagagamit niyang pangki, lambat, may binubutong na, pero may epekto mong girari, makaka-cause mong girari ng sa inda, ng problema or kadito sila. Sa kan 400 meters, araniyon yan eh. Sarong ubal lang yan. Baga, Pero, ang ilimbagang distansya kang poste kang Kasoriko, ang arap ko 50 meters yan. So kung nasa 400 meters, bilahon mo lang po yan. Imagine mo na lang, ang 400 meters, iyan na ubal kang itong sa may partikan pakul. 400 meters yan, palabaon mo yan na garo ko yan na haliputon lang. So, ang resulta, sa inmador man si mga sira. Yan ang result. Sabi ko, so Julian, natutunan po, katakulan talagang hapot. Dakul hapot na kulang pa pag-abot sa kasimbagan na konkreto and detalyado ining kumpanya. Pero may mga paliwanag sila, pinaglalatag man nila ang plano. And madali man lang siyang iintindihan, kung iintindihan kang tao. Pero ang talaga duman, si konkreto lang na simbag kuta, pag-abot sa alternative livelihood, and pag-abot sa sustainability sa commitment nila, yun ang medyo may question duman. Kasi syempre, pag sinansuwer sa loob ng 2 taon niya or 2.5 years, anong klaseng trabaho may tatao sa mga taga-Kalabanga o apektadong mga parasira? Anong klaseng trabaho? Ano ba yan? Masusustain hanggang matapos na yaon pa ba yan? Day tataranggalon, Oo, yun po. Sa Makati, medyo kadahol din kadahol pong mahapon. Oo. So dapat igwasin na kaya na may mga kuya na sinda kaya na kasimbagan, konkretong kasimbagan. Tanganing saka digdi itong konkretong kasimbagan na inahagad ka na mga tugang yato na mga parasira dyan, mga residentes na day maapektaran na mga sira. Ano yan kung in kaso mag-operate na dyan, naapektaran si mga parasira, si mga sira dyan, ano sasaguton kan kumpanya ang bagay na yan? Pero pa po yan dapat okay, sa totoo po siguro even si ang samong alkalde pwede din dong Bipara aputuntan Bipara anon paninindugan ken dapat daw yan okay daw yan digdi sa Satuya taan San Miguel Bay aranihon man lang sa asin iyo an source kan hanap buhay kan mga parasira niya to bako lang diyan sa Kalabanga, Tinambak, Kabusaw, Libmanan, maging sa Mercedes Camarines Norte tabi kap. So dapat may assurance maski ang Bipar igwaman. Iyo po. Assurance talaga po dapat pag-abot sa benepisyo, pag-abot sa mga alternatibong hanap buhay,
So, iyan ang dapat na madangog and masiguro na talagang hindi mapapabayaan, hindi maapektaran. Kaming maapektaran, kitang maapektaran, even kamo maapektaran din. Iyo. Kabahalin din ang iba. Oo. Siyempre, ang kadaklan ng mga dakop may sira, aling San Miguel Bay, Adaraw digdi. sa tuya sa Ciudad Dinaga. Oo. Mm. Kung malimitaran and mabawasan yan, apektado ang mga consumers o ining kita mga konsumidores. O Kap, maiba kita. Ano, at yan aram kong ipapaarabot mo yan na dapat yaw ng BIPAR, yaw ng DNR, yaw ng LGU sa autonomy rating. Aram kong ipapaabot mo yan, di ka magugustong na di ni malinawan ikapa. Kap, kumusta ngunyan ang koleksyon kan buwis dyan po sa parte mismo kan sa imong barangay ta ika po baga igwanin na cash ticket na pinapanao ika lang dyan sa may parte kan na banwaan kan na Kalabanga. Kumusta po tabi? Hindi po, actually ba ko man lang sa mga may cash ticket, pero halos gabos, ay guwaman mga barangay. Pero sa ngunyan po, maray ang collection niyo sa barangay. Kumpara sa mga nakaaging taon, masasabi kong taon, kasi syempre ang tigano ko po ang administrasyon ko man, sa administrasyon niyo ngunyan. Iyo po. Last year, 2023, ang total collection o total income po kang Barangay Sabang, 152,000. 152. Yun ang total. Yun po. Kabali na dyan si collection bitang December. Kasi syempre nag-assume kami December 1. Pero December talagang didikit lang po sinaging collection ni Tab. Nangangapa. Sabi kaya nagpupuon-puon pa lang kami. May mo kaming nabutan ng sedula, ticket, and resibo dyan. Syempre makupaman kami ang mga signatories din na sa Junel. So tiga-accomplish pa lang that time. Pero January 2024, as of October po, ang collection ng Barangay Sabang nasa 1.2 million. Dakulao na. Oo. Yun po, yun ang pinaka-collection niya sa ngunyan na ngunyan. Daily pa nababalik ng November and ngunyan December. So, possible na mas langkaw pa pong perang ribo yung itong collection niya. Oo. So, pira naman ang era nindo po, tabi? Ang iram ni po sa ngunyan, nasa 7.4. Next year, malangkaw siya ng 1 million. So, magiging 8.4 million po ang Dakulao na. next year, ang MTA. Dakulao na. Sabi ko nga po, sa totoo lang sa engineer, sabi ko nga, dapat mas halin ng halangkaw eh. Ang Sabang Sulimenting may dakulang income na nakukuha sa mga barangay sa Kalabanga. Pag-abot sa revenue, siyempre, isa rin sa faktor para mapalangkaw din ng internal revenue. Ang national tax sa lahat ng turang irat ang barangay, ang budget ng barangay. Ang benepisyo ko yan, excuse me, ang benepisyo po, pag galang ko ang ira o ang budget ng barangay, sa mga tao man lang. Pag-abot sa 20% kayan, dyan ka man matagaman yung pundo para sa mga proyekto sa barangay. Yan ang minsan dahil lang naintindihan kang iba, lalong-lalo na katong kasaraditan, na anong man ka nagpaparestrict ko pag-abot sa koleksyon, lalong-lalo na dyan sa fish port. Ano igo-obliga ang mga may negosyo na magkuha ng business clearance. So, yan ang paliwanag ka po sa inyo na obligasyon. Obligasyon tayo na magbayad ng buwis, obligasyon tayo na magbabayad kayo ng mga yung mga buwis in cash ticket o mag-ano ng pera ang nadakot mo or perang banyera. So, aram lang po kayan. Kumbaga, kahit po lang day waraon manggirari sa obligasyon. Kaya napapamaray po, at least yun yung po itong sistema ito. And yun po itong diferensya and pagkakaiba. Oo, ang day naisip ninda na pag dakol ang income kang barangay, dakol man na project ang may implementar. Iyo po, yan ang yun po yung pupunto taman. Sabi ko ay po, ining income na iniyo, pero kulang pa. Sa totoo lang po, day pa po ako satisfied yan. So, day pa nasasara gabos. And day pa paggabos na, kumbaga may mga times pa na dahil gayos yung na nakakaano, dahil igong mga dahil na kukolektahan, at igong dahil na nakabayad. Sa halos sentro na po ang komersyo kung ang barangay ni Fishport, ang Kalabanga. Yan ang bigyan mga nagtitirinda from Siroma, Tinambak, even taga Pasako, nakakaabot pa rin din magtinda ng sira. Tapos mga taga Cam Norte, and taga dito sa area kang Kabusaw. Iyo po, oo. So, bilib ako napadakula mo sa halipot na termino mo, napadakula mo tulos ang income ka na barangay. And
aram ko na mga income na iyan madalagan sa mga magagayon na mga proyekto na papakinabangan man lang kan sa imong mga constituentes. Iya po. Katabang naman po siyempre ang mga provincial telegram, mga kagawad, even ang publiko, ang tao. Soro po sa pagplano ni Division General sa barangay, magkayo ka itong inapod na ng Barangay People's Council, arong kang Naga City People's Council. So, kung mangyari yan, first time sa Kalabang Ganigong barangay na may People's Council. Kalaning, ang people's participation, pag nagigibo ka ng lay o pag nagpaplano ka sa gobyerno, yaon. Kalaning barang ang gabos ay maging transparent. So, arong naman po kayo, sabi ko sana mangyari, pero dahil naman ura-urada magibo, iluwayon. At least, igong plano. Sa mga planong iyan ikanaan masunod na ABC President eh. Dito. Kapitan lang, basta kapitan lang po ako dito sa Sabang. Kap, kumusta po, ano ang magiging Paskuhan ngunyan dyan sa party mismo? Ano ang mga programa mo na magiging Paskuhan dyan sa Barangay Kansabang po, Tabi, sir? Ito, last year, dinibumit yung Pasko sa Sabang. Kumbaga, tiripon kang lambang sona and induction na din at the same time katong mga junior and senior bus officers. And gigibuhin din po ulit mo yan. So, taon-taon na po siya. Every December na siya. May mga pakonselo, rugmahan, pabayli, may dikit na pag-sasaluhan, tapos may mga premyo. So, arag bang po girari kayo ng gigibuhin. And yan po, big planuhan na, lalong-lalo na kang sanggulang kabataan. And may tigtaga madali pong budget para dyan. Garo ang bagayon dyan na mabugtak kanina, labao na lamisa dyan baga sa sa gilid kang... Dahil dyan sa may gilid kang, na dagat. Gabos na mga residentes imbitado digdi makaraag kita digdi na lamisa digdi kita mapaskuhan. Garo magayunon yan dyan yaon lang sa dagat eh. Actually, pwede po yun mangyari. Pero para sa kuya sa ngunyan day, medyo bako pa pong gayong maliwanag ang alamig. Sira pa lang pong solar light ang nabugtak ko dyan. Oo. So mapadagdag pero igwa pa po kaming igwa pang parol and belen making contest gigibuhon din. So, lambang zona, magkakaigwa ng participation po and kumbaga ma-excusar sila para mag-decorar man sa sendang mga zona. Oo. Si plano mong pahayaan dyan, itong Tukawan? Hindi po. Kumusta? Hindi pong pahayaan. Actually, na po. Saro pa lang nagigibo. Si Pangdua din na papadagos. Pero igo naman pong nag-commit sa mo yung mga organisasyon na willing mag-dinar and magtaon ng pangpagibo po ng Tukawan. Pag mahiling po nito yan, ipapahiling kamo yan. Kap, salamat. Aram kong asin sa istorya lang, dahil naman ako nakakapadyan sa Sabang, bakong araw katong yaong kita dyan, nag-uurulay kita dyan sa Arong Nindo. So, ngunyan dahil ako nakakapadyan, pero ibang-iba da ngunyan ang Sabang sa kisa kaidto, sa liderato mo ngunyan, ibang-iba na anda Barangay Kansabang. Actually, ano man lang po, para sa kuya, ano man lang, palikit-likit lang na pinaka-problema lang talaga sistema. Hindi magibuhan tapos lang po ng sistema. Yun na yung pinaka-importante. Sabi ko po, kung may sistema, and maraming sistema, bawag ba kung nakitang nakatupaw, si mga makinig, din gaya madibitisilan, kung paano magtalakaw sa sarong lugar o sa sarong barangay. And dalagang ngunyan po, hindi ko man sinasabing perfecto kita, may mga bagay pa mangyarari kitang inadala. And padagos na inadala, tanganing marito ang pag-gobyerno sa sarong lugar. Opo, salamat Future ABC. Salamat po Tabi sir. Good morning, God bless you. Thank you Sir Boyet. Good morning po. Okay. So yan maski di sa harong niya may nagsusog na mapapirma. Abalat na lang si Kapitan sa mga kasiring na kutalunan yaon lang kamo sa sala, yaon lang kamo sa sala sa balkonay. Sa luwas ng Tinampo. Sa luwas kan Tinampo. Kami kaya kadto. Siguro kalakol plano ni plano ni Kapitan. Ay maurag. Maurag. Plano niya. Urog na igi sa Christmas party maski day ako bitanal maigi ako. Ika pa. Bueno, salamat Kapitan. Kaibayan tayo si Kapitan Paul Santos ng Barangay Samang Calabanga.
Suboyet Paleres. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat Tabi Yitbo kan sa imong eras na impormasyon asin kay Barangay Captain Paul Santos. Mabuot na aksyon man pa. Mabuot ng kapitan na aksyon man pa, guwapo pa, sultiro pa. Yan ang mga tugang nahilingon niya na ang pagkakaiba kan na panahon. Pag-abot sa parte mismo kan income, nagdakula. Pag-abot sa mga programa, talagang maurag, marhay, and kadakol na mga project, ana itindog tulo sa halipot na panahon, mga tugang kanda sa iyang pagserbi bilang kapitan kanda barangay Sabang dyan po sa Banwaan kanda Calabanga, Camarines Sur. Sa bagay kanda maski kanda iaon yan digdi sa parte mismo kanda media kanda kairiba miyan si Apol, mga tugang si kapitan, iyan po trabaho sa nang trabaho, mas gusto kayo nito nagtatrabaho dahil pamayang-mayang sana kaya dahil napasala ang mga constituentes kana barangay kana Sabang sa pagpili kan sa indang kapitan dyan, ninuli po kana digdi po nahiling ang progreso ang pagkakaiba kana barangay kana Sabang ngunyan kung ikukumpara kan mga nakalihis na mga administrasyon dyan sa nasambit ng barangay. Bueno, partner, mapaaram na kita sa laog kanda programa kan Ciudadano, sa pangaran na mga tugang kan sa tuyang mga nakaibanan, yaon dyan si Yetbo, asin man sa pangaran ni Station Manager, si Station Manager Bibot Calleja, mga tugang, ako po si Jonel Cuba, kaibaran niya to dyan sa Engineering Department, si Sir Pastor Serge Marmol, si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay. Ang Ciudadano sa BBS 91.9.